Hollywood TV. Nagising ako sa yakap ni Daniel, gumugulo ang isipan ko sa mga pangyayari kagabi. Dahan-dahang humiwalay sa kanya, hindi ko maiwasang mapansin ang mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. "Good morning my love," bati niya sa akin. Pero hindi ko hinayaang mawala ang sarili ko sa alindog niya. "What's wrong?" tanong niya, ramdam ko ang malayo kong kilos. "I mean what I said Daniel. Last night was a mistake, a one-time thing. Please, don't call me any nickname," I firmly expressed. Umupo si Daniel, puno ng pag-aalala ang mukha. "Daisy," nagsimula siyang magsalita. Sa pag-iwas sa kanyang tingin, nakaramdam ako ng matinding guilt. Paano ako nakipagtalik sa isang lalaki na engaged sa iba? "Daniel, bakit hindi mo ako papayagang manatili sa ibang lugar?" tanong ko, puno ng lungkot ang boses ko. "Masyadong delikado sa labas, Daisy. Dahil malapit na ang due date mo, ayokong may mangyari sa iyo o sa baby," paliwanag niya, halata ang kanyang pag-aalala. "Nagsisisi ka ba sa nangyari kagabi?" tanong niya, naghahanap ng mga sagot. "No, hindi ako nagsisisi. Ngunit nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang pagkakasala. Kahit sabihin mong hindi mo mahal si Isabella, engaged ka pa rin sa kanya, and we should not cross that line," pag-amin ko sabay punas ng luha. "Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong ang aking mga abogado ay nagtatrabaho ng walang pagod upang makahanap ng isang paraan mula sa stupid na kontrata na iyon," tiniyak niya sa akin, ang pagkadismaya ay halata sa kanyang boses. "Paano kung hindi ka makahanap ng paraan palabas? Sinabi sa akin ni Isabella na plano ninyong magpakasal sa lalong madaling panahon." "What then?" tanong ko, napunit ang puso ko sa magkasalungat na emosyon. Kung dumating man ang araw na iyon, hindi ko siya pakakasalan. "Mas gugustuhin kong harapin ang consequences kaysa sa makasama siya," deklara niya, ang kanyang tono. "Ano ang mga consequences nito?" tinanong ko, gustong maunawaan ang buong lawak ng sitwasyon. "Wala kang dapat alalahanin." Tumalikod siya, iniiwasan ang direktang sagot. Nang mapagtantong hindi na siya magbubunyag pa, nagpa siya akong huwag nang itulak ang bagay na iyon. Inilipat ang usapan, sinabi ni Daniel na, ilang araw na lang darating na si Zayden. "Excited na siyang makita ka." Hindi ko napigilan ang aking excitement sa pag-iisip na makita siya muli, pagkatapos ng kanyang misyon na ilayo siya ng napakatagal. "Natutuwa akong makita siya. I've missed him so much." Pagbabahagi ko, isang ngiti ang sumilay sa mukha ko. Ngunit pagkatapos ay isang pag-iisip na tinamaan ako. "Daniel, kailan ko makikita si Anthony?" itinanong ko. "Kahit kailan mo gusto, pero tandaan mo, may iba pang sasama sa inyong dalawa. Alam kong parang nagko-control, pero hindi ko kayang umalis ka sa kalagayan mo. Pwede nating pag-usapan ang ibang mga opsyon kapag nanganak ka na, pero sa ngayon, I want you here," paliwanag niya, halata ang pagiging protective niya. "Okay, I understand. Salamat sa pagpayag sa akin na makita si Anthony," ipinahayag ko ang aking pasasalamat, batid na ang mga alalahanin ni Daniel ay nagmula sa isang lugar ng pangangalaga. Daniel, what happened to the people involved in, well you know," pagtukoy ko sa mga taong sangkot sa pag-frame sa akin at pagbaril kay Lily. "Patay na silang lahat," sabi niya ng seryoso ang mukha. "Si Ringo?" itinanong ko. "Patay na," sinabi niya. Naglaan ako ng ilang sandali upang i-proseso ang impormasyon, nakahanap ng hindi inaasahang pakiramdam ng ginhawa sa halip na kalungkutan. At ang aking ama, maingat kong tanong, hinanda ang sarili ko sa sagot. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumagot si Daniel. "Patay na rin siya, Daisy. And I don't regret it." Kahit na ang balita ay dapat na pumukaw ng kalungkutan, nakahanap ako ng ginhawa sa kumpirmasyon. May bigat na natanggal sa balikat ko, alam kong hindi na niya ako kayang saktan o ang mga taong pinapahalagahan ko. Habang pinoproseso ko ang mga emosyon, naramdaman ko ang pagkirot sa aking tiyan. Napansin ni Daniel ang reaksyon ko, at nag-aalalang nagtanong tungkol dito. "It's the baby. It's kicking," sabi ko, nabubuo ang ngiti habang inilagay ang kamay niya sa tiyan ko. Nagliwanag ang mukha niya sa tuwa. "Well look at that," bulalas niya, na may suot na malawak na ngiti. "Alam mo ba kung lalaki o babae?" tanong niya, halata sa boses niya ang curiosity. "No, I wanted it to be a surprise. Kaya lagi kong hinihiling sa doktor na huwag sabihin sa akin," sagot ko na nasasarapan sa pag-asa. Tumango si Daniel, tinanggap ang choice ko. "Speaking of doctors, you have a check-up today. I've arranged for a gynecologist to come and ensure everything's okay with you and the baby." "That's fine.
I appreciate your concern, I acknowledge, grateful for his efforts. Well, gigisingin ko si Lily at ihahanda ko siya para sa kanyang tutoring session, anunsyo ko, na nag-iipon ng lakas upang gampanan ang aking mga responsibilidad sa kabila ng mga hamon ng 9 na buwang pagbubuntis. Hindi mo kailangang gawin iyon, Daisy, protesta ni Daniel, na nag-aalala sa aking kapakanan. Hanggat narito ako, gusto kong maging kapaki-pakinabang. Ang pagiging buntis ay hindi makakapigil sa akin na maging produktibo, deklara ko, determinadong magambag sa kabila ng aking mga pisikal na limitasyon. Hindi ko pinansin ang buntong hininga niya sa pag-aalala, nagpalit ako at tinungo ang kwarto ni Lily. Matapos siyang gisingin at tulungang maghanda, sabay kaming bumaba ng hagdan para mag-almusal. Nang dumating ang kanyang tutor, naghintay ako sa ibaba para sa pagbisita ng doktor. Sa kabutihang palad, tiniyak niya sa akin na ang lahat ay mukhang maayos, at mayroon pa akong 2 linggong margin, before they would induce labor. Ibinigay niya ang kanyang contact information, na hinihikayat akong makipag-ugnayan kung mayroon pa akong mga katanungan. Nag-text sa akin si Daniel, nagpaalam na darating si Anthony ng 3 p.m. Lumakas ang kagalakan ng puso ko sa pag-iisip na sa wakas ay makakasama ko na ulit siya. Tinahak ko ang daan papuntang garden, excited na akong makita si Anthony. Habang nakaupo ako, may narinig akong yabag na papalapit, at tumingala ako para makita si Anthony. Dahan-dahan kaming bumangon, niyakap namin, pinahahalagahan ang pagiging pamilyar ng aming koneksyon. Mas maraming yabag ang sumunod, at napansin ko ang ilan sa mga tauhan ni Daniel na nakapalibot sa amin, ang presensya nila, isang pag-iingat. Daisy, okay ka lang? Tanong ni Anthony, halata ang pag-aalala niya. Ako dapat ang magtatanong sa iyo ng parehong tanong, tugon ko, nagpapasalamat sa kanyang tunay na pangangalaga. Of course, I'm okay Daisy. I was just worried about you, panatag niya sa akin, hindi natitinag ang kanyang pagmamahal. I was worried about you too. I feared something happened to you, especially after you confronted Daniel. Pag-amin ko, lumalabas ang pag-aalala ko sa kanilang dalawa. Napangiti si Anthony sa pagbanggit ng kanilang paghaharap. Deserved niya ito. Gusto kong gawin ito sa sandaling makita ko siya, ngunit hiniling mo sa akin na huwag. Gayunpaman, pagkatapos naming mag-usap, nagkasundo kaming dalawa na karapat-dapat siya. So, pinalo ko siya, paliwanag ni Anthony, bakas sa boses niya ang pagmamalaki. Umiling ako, ipinahayag ko ang aking hindi pagkakasundo. Violence isn't always the answer, Anthony, malumanay kong saway sa kanya. Alam ko, Daisy, ngunit ang iyong boyfriend ay dumating ito pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Sagot niya na ikinakatwiran ang kanyang mga kilos. He's not my boyfriend anymore, paglilinaw ko, pinanindigan ko ang aking paninindigan. Namula ang mukha niya sa galit. Tama ka, engaged na ang bastard na yun. How are you dealing with all of this? Tanong niya, halata ang pag-aalala niya. I'm fine, pagsisinungaling ko, sinubukang panatilihing kalmado. Huwag kang magsinungaling sa akin Daisy. Alam mo lagi kong masasabi. Isa ito sa mga kasanayan na naging dahilan kung bakit ako isa sa mga pinakamahusay na assassin, aniya, ang kanyang perceptive nature na nauuna. I don't really want to talk about it right now, Anthony, umiwas ako sa topic, hindi pa handang harapin ang komplikado ng aking emosyon. Okay, pero tandaan mo, nandito ako para sa iyo. Kahit iniisip nitong mga goons sa paligid natin na mapipigilan nila ako, kung gusto mong umalis sa lugar na ito, alam mong kaya kong gawin yun. He offered, provoking a defensive reaction ng mga tauhan ni Daniel, na natense sa sinabi niya. No, that's not necessary at the moment. But I appreciate your support, taos pusong pasasalamat ko sa kanya. Mapaglaro siyang kumindat. Anytime, sweetheart, sagot niya na binigyang diin ang aming hindi natitinag na pagsasama. So, kailan ba ang due ng apo ko? Tanong niya, inilipat ang focus sa mas masayang paksa. Nagpa-check up ako ngayon. Ang sabi ng doktor ay mayroon akong 2 linggo bago kailangan nilang mag-induce ng labor, ngunit lahat ng iba ay okay, pagbabahagi ko, na ipinadala ang positibong balita. Ginagampanan ni Anthony ang papel ng aking ama noong panahong magkasama kami, at tinanggap niya ang pag-asang maging lolo sa aking anak. Pinahahalagahan ko ang kanyang presensya at ang suporta na ibinigay niya. Well, I have to get going, Daisy. Here's my new number. Call me if you need anything, aniya, sabay abot sa akin ng contact information. Habang tinutulungan niya akong tumayo, nagpalitan kami ng mainit na yakap. Salamat, Anthony. Mangyaring bisitahin ako ng mas madalas, hiling ko, na nananabik sa kanyang pamilyar na presensya. Of course Daisy. And remember, I'm always just a phone call away. Paninigurado niya sa akin bago naglakad palayo, na iwan akong may halong pasasalamat at pag-asa. Pumasok na ako sa loob ng bahay at pumunta sa sala. Kahit alam kong wala akong masyadong ginagawa ngayong araw, nakaramdam ako ng pagod,
kaya naupo ako at nanood ng TV bago ako nakatulog. Nagulat ako nang may tumawag sa pangalan ko. Pagkurap ng aking mga mata, nakita ko ang aking sarili na nakaharap sa nakangiting si Zayden. Zayden, bati ko sa kanya, gumuhit ang ngiti sa labi ko. Dahan-dahan akong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Daisy, I'm so glad you're back, he expressed his joy evident. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang tingin pababa. And you're so big, dagdag pa niya sabay tawa. Salamat, Zayden, sagot ko na may halong pang-iinis. No, I don't mean it in a bad way. You're just really pregnant, paglilinaw niya. I definitely am. I wasn't expecting to see you. Ang sabi ni Daniel ay darating ka rito sa loob ng ilang araw, paliwanag ko. I was, pero maaga akong natapos, kaya napagdesisyonan kong pumunta dito sa lalong madaling panahon para makita ka, pagbabahagi niya. Salamat, Zayden, nakangiti kong pasasalamat. Inalalayan niya akong makaupo at saka nagtanong. So, kumusta ka na? Hanggat kaya ko, sagot ko, nababanaag sa boses ko ang mga pagsubok na aking kinaharap. Naiintindihan ko talaga, Daisy. Sa lahat ng oras na ito, si Daniel ay isang ganap na asshole. Hindi ko kayang nasa isang kwarto siya. He was literally going crazy. That still don't justify what he did, though. I'm really sorry kung kailangan mong harapin ang lahat ng iyon, Daisy, pag-amin niya, halata sa mukha niya ang guilt. Hindi mo kasalanan, Zayden, paniniguro ko sa kanya. Alam ko, ngunit gayon paman, dapat pa rin akong gumawa ng higit pa. Hindi ko alam na ibabalik ka ni Daniel sa tatay mo. Kung alam ko, ginawa ko na ang lahat para pigilan siya, nagsisisi niyang pag-amin. What's done is done, Zayden. Bumuntong hininga ko, tinanggap ang nakaraan. Alam ko, Daisy, alam ko. Hindi matatawaran ang ginawa ni Daniel. Hindi kita masisisi kung galit ka pa rin sa kanya. Basta alam mo lang nagsisisi na siya sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Nung malaman niya ang totoo, literal na pinunit ang bahay na ito, kinailangan kong magdala ng mga kontratista para ayusin ang lahat ng pinsalang nararamdaman niya. Panipi. Pagsisiwalat ni Zayden. Napatingin ako kay Zayden, hindi sigurado sa sasabihin. Sana mapatawad ko na siya, Zayden, I really do. But I just can't. Hindi niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ipinakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal, pero hindi niya ako binigyan ng pagkakataon. Hindi tungkol sa ginawa niya, ang pinakamasakit sa akin ay hindi niya ako binigyan ng pagkakataon, pag-amin ko, tumutulo ang mga luha ko. Alam ko, Daisy, alam ko, pag-aaliw sa akin ni Zayden, nag-aalok ng maliit na yakap. Maya-maya lang, tumakbo si Lily pababa, puno ng excitement ang boses niya. Tito Zayden, bulalas niya, nagmamadaling lumapit sa kanya para yakapin siya, naginantihan naman niya. Hey, kiddo, kamusta ka na? Tanong niya sa kanya, halata ang pagmamahal niya sa kapatid ko. A lot better, lalo na't bumalik na si Ate Daisy, at malapit na akong maging auntie, si Lily ay sumisigaw sa tuwa. Alam ko, excited na akong maging uncle, sagot ni Zayden, na nakikihati sa kanyang excitement. Tapos lumingon sa akin si Lily. Ate Daisy, pwede ba tayong mamasyal sa garden? Hiniling niya. Sure, sagot ko at dahan-dahang tumayo sa kinauupuan ko. Sigurado ka bang mamasyal ka? Mukhang pagod ka na, tanong ni Zayden na baka sa mukha niya ang pag-aalala. I'm fine. In fact, bakit hindi ka sumama sa amin? I suggested, wanting his company. Yeah, Tito Zayden, dapat kang sumama sa amin, sabi ni Lily, puno ng excitement ang kanyang mga mata. Sure, gusto kong sumama. Ladies, please, magiliw na tinanggap ni Zayden, na iniabot ang kanyang mga braso sa amin. Nagtawanan kami ni Lily, pinag-ugnay ang aming mga braso sa kanya, at magkasama kaming lumabas, handa na para sa isang mapayapang paglalakad sa hardin. Habang naglalakad kami, pinagpatuloy kami ni Zayden sa pag-uusap, pagbabahagi ng mga kwento, at pagpapatawa sa amin. Nakakaaliw ang pakiramdam na nasa tabi ko siya, para siyang brother na hindi ako nagkaroon at nagpapasalamat na nasa tabi ko siya. Pagkatapos ng aming magandang lakad, gabi na, kaya nagpa siya akong umakyat sa itaas at maghanda para matulog. Nang makapasok na si Lily, naligo ako ng matagal at mainit para i-relax ang pagod kong katawan. Paglabas ko ng shower, humiga ako sa kama, naramdaman ko ang pagod sa aking mga paa. Ang bigat ng aking malaking tiyan ay naging imposible para sa akin na maabot at kuskusin ang mga ito sa aking sarili, kaya't sa halip ay isinandal ko sila sa isang salansan ng mga unan. Habang nakahiga ako, bumukas ang pinto, at nagulat ako nang pumasok si Daniel. Bakas sa mukha niya ang pagod at stress, na para bang marami siyang iniisip. Daisy, okay ka lang? Tanong niya, bumaba ang tingin niya sa mga unan. Oo, ayos lang ako, paninigurado ko sa kanya. Masakit ba ang paa mo? Nabanggit ng doktor na namamaga sila, pero normal lang ito sa pagbubuntis, sabi niya, halata sa mga mata niya ang pag-aalala.
Oo, medyo masakit sila. Pero bahagi lang ito ng pagiging buntis, sagot ko, sinubukang bawasan ang discomfort. Bakit hindi ko sila kuskusin para sa iyo? Alok niya, lumapit sa kama at umupo sa tabi ko. No, it's honestly fine, giit ko. Bago pa ako makasagot, dahan-dahang tinanggal ni Daniel ang mga unan at ipinatong ang mga paa ko sa ibabaw ng kanyang kandungan. I insist, iginiit niya ng may determinasyon. Daniel, okay lang talaga, protesta ko, pero hindi niya pinansin ang sinabi ko. Sinimulan niyang imasahe ang mga paa ko, at hindi ko maitatanggi ang ginhawang dulot nito. That feels really good, pag-amin ko, sumuko sa kaaya-ayang sensasyon. Napatingin ako kay Daniel, napaka-sexy niya sa suot niyang fitted suit. Stupid hormones, kailangan kong itigil ang pagtingin kay Daniel sa ganoong paraan. Ungol ko at namula agad. Kailangan ko talagang matutunan kung paano kontrolin ang mga hormone sa pagbubuntis na ito. Napatingin sa akin si Daniel na may kinang sa kanya. Napaungol ka lang, tanong niya sa akin habang naka-arko ang kilay niya. Kung alam ko lang na makukuha ko ang reaksyong iyon mula sa iyo, sana ginawa ko ito ng mas maaga. Hindi ko namalayang nakagat ko ang labi ko habang nakatingala sa kanya. Ngumisi si Daniel, alam niya ang epekto niya sa akin. Pagkatapos ay sinimulan niyang halikan ang aking binti at pumunta sa aking leeg. Daniel, napaungol ako nang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pumatong siya sa ibabaw ko at saka ako hinalikan. Agad ko siyang hinalikan pabalik. Pinulupot ko ang mga braso ko sa dibdib niya, at hinila siya palapit sa akin. I love how responsive you are, Daisy. Kung alam ko lang na magiging ganito ka, sana nabuntis kita ng maaga, biro ni Daniel habang hinahalikan muli ang leeg ko. Bawat haplos at halik na binibigay sa akin ni Daniel, pinapatay ako at sinusunog. Dumating sa puntong hindi ko na kinaya, at hinila ko na ang pantalon ni Daniel. Narinig ko siyang tumawa, sabik na sabik kami nakikita ko. Nakangiti siya habang ibinababa ang kanyang pantalon. Buti na lang naka-short lang ako ni Daniel. Daniel, napaungol ako, please kailangan kita. Your wish is my command, sabi ni Daniel at tinulak niya ako. Oh God yes, ungol ko. Faster, please go faster. Ngumuso si Daniel, Daisy, you feel so good. So damn good, sabi niya habang binibilisan ang takbo. Don't stop, please don't stop, sigaw ko nang maramdaman ko ang pagpasok ng orgasm ko. Daisy, my beautiful Daisy, narinig kong sabi ni Daniel. Tapos tumalsik ang orgasm ko at napasigaw ako ng Daniel. Hingal na hingal ako and after few moments, naramdaman kong pumatong si Daniel sa akin. Inihiga ni Daniel ang ulo niya sa tiyan ko, at inakbayan ako. Pareho kaming nakahiga doon, naghahabol ng hininga. After a few moments, like always, reality set in. Daniel, sabi ko. Inangat ni Daniel ang ulo niya. Anong meron? Ready for round 2? Tanong niya sa akin. No Daniel, this needs to stop. Sabi ko saka umupo at umiwas ng tingin. Umupo si Daniel sa harap ko. Bumuntong hininga siya at sinabing, fine Daisy. I'll stop trying, if that's really what you want from me. I do it, I'll stop and keep my distance. Galit niyang sabi habang patungo sa banyo. Isinara niya ang pinto at narinig ko ang pagtakbo ng shower. Naramdaman ko ang mga luhang umaagos sa mukha ko. Yun naman ang gusto ko diba? Gusto kong iwan niya ako mag-isa diba? Napakagulo ng pakiramdam ng lahat. Kung yun ang gusto ko, bakit parang ang lungkot ko? Narinig kong pinatay ang shower at lumabas ng banyo si Daniel. Naglakad siya patungo sa sofa at narinig ko ang sarili kong nagsasabing, Daniel. Daisy kung okay lang sa'yo ayoko munang magsalita ngayon. I had a long day and I'm really tired and I just want to go to bed, sabi niya. Okay, bulong ko para hindi niya marinig ang basag ng boses ko. Pagkatapos ay humiga siya sa sofa, at tumalikod sa akin. Tumalikod ako at ginawa ang lahat para hindi umiyak sa harap ni Daniel. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.